Arestado sa Pampanga ang umano'y big boss ng isa sa pinakamalaking crime group sa Japan. Sangkot umano ang grupo sa illegal online gambling at panloloko sa Pilipinas. Saksi, si John Consulta, exclusive. Kasama ang Regional Special Operations Group ng PNP Region 3. Pasimpleng pumasok ang sasakyan ng BI Fugitive Search Unit sa resort na ito sa Angeles, Pampanga. Sabi yung typing kanina. Pero ipa-idol mo na ito itong oras. Nang makuha ang senyas, sumalakay na ang mga operatiba at dumiretso para kunin ang kanilang high-profile target. Sorry to disturb. Okay, tabi na lang, tabi. Yung mga bata, tabi na ha. Naaresto ang 54 anyos na Japanese national na wanted sa Japan dahil sa patong-patong na kaso. You are under arrest in violation of Philippine immigration law for the fugitive convictions. Okay? You have the right to remain silent. Siya umano ang pinaka-big boss ng JP Dragon, isa sa pinakamalaking criminal group ng Japan na sangkot sa illegal online gambling at telecom fraud operations sa Southeast Asia na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ang naging susi dito, mga kapuso, sa pagkakahuli sa kanya, ito siya ngayon, ito yung nakaupo dito na nakatalikod. Dito natin. Actually, ngayong araw, ang kanyang birthday, yung kanyang kaarawan, dito natin, ito yung handaan nung ating inabutan kanina. Kumakain pa sila. Pero hindi nila alam, ay dahan-dahan na nga silang pinapaligiran ng mga tauhan ng BIFSU. The group has been linked to a network of illicit activities that have victimized countless individuals and laundered millions in criminal proceeds. Karamihan daw sa mga miyembro ng JP Dragon ay mga dating miyembro ng grupong Yakuza, kabilang ang mga miyembro ng kilabot na Luffy Group. Para sa seguridad ng raiding team, agad isinakay ang Japanese fugitive sa sasakyan ng Bureau of Immigration at idiniretso sa tanggapan ng BI sa Maynila. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang inarestong dayuhan. The arrest of Yoshioka means that we have effectively dismantled their base here in the Philippines. His arrest sends a clear message that the Philippines is not a safe refuge for fugitives. Ngayon po nakapiit siya sa ating facility inside Camp Bagong Diwa in Taguig. Umaandar po ang deportation proceedings laban sa kanya. Ito po ay priority natin kasi alam natin kung gaano ka-importante at gaano kalaki itong kaso na ito sa bansang Hapon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Arestado mag-asawa sa Cotabato na nag-aalok umano ng murang home dental service kahit hindi naman sila dentista. Saksi, si June Veneracion. Chill na nakahiga sa bangko ang lalaking ito habang inihahanda ng babaeng nasa video ang mga kailangan para sa gagawing dental procedure. Nang sisimula ng paglilinis ng ngipin at pagkakabit ng braces, pumasok na ang mga pulis. Ay, ma. Sir, hindi lang magpalakap. Ay, sa PNP, may. Ang nagkunwaring pasyente ay pulis din pala. For the meantime, isis na mo ang inyong mga gamit. No? To include ang inyong cellphones. Entrapment operation ito ng ACG o Anti-Cybercrime Group ng PNP sa Kidapawan City, Cotabato laban sa mag-asawang sangkot daw sa illegal dental practice. Talikod ka lang. Para hindi makita yun. Parang nagiging partners in crime ang dalawa. Ang babaeng suspect po ang nagsasagawa ng mga dental services katulad ng teeth cleaning, whitening at ng pagkabit ng braces. At yung asawang lalaki naman po ang nagsisilbing kanyang assistant. Pero wala raw talagang background sa pagdidentista ang mag-asawa. Ang babae ay housewife. Tricycle driver naman ang lalaki. Pero nag-aalok sila ng home service sa social media sa halagang 3,500 pesos. All-in na ang linis, pagpapaputi ng ngipin at pagkabit ng braces. Ayon sa investigasyon, madami na rin ang kanilang mga nabiktima or naging kliyente since more than a year na po silang nag-o-offer online ng mga illegal dental services. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007, kaugnay ng
Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mag-asawa. Ngayong taon, 28 peking dentista na ang naaaresto ng ACG. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Bukod sa mga RORE mission at pagpapatrolya, prioridad din ang pagpapaganda ng mga pasilidad sa mga lugar na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Saksi, si Chino Gaston. Hindi naging hadlang ang masungit na panahon na sumalubong sa Embedded Maritime Patrol Mission sa Kalayaan Islands ng AFP kasama ang mga miyembro ng media. Sa pangatlong araw ng misyon, narating namin ang Ligas Island, isa sa pinakamalayong isla na okupado ng Pilipinas. Agaw pansin sa gitna ng puting buhangin ang malaking lighthouse sa dulo ng isla at katabi nito ang watawat ng Pilipinas na nakaharap sa malakas na hangin ng karagatan. Ang nagbabantay sa isla, mga tauhan ng Philippine Marines at Philippine Coast Guard. Para dagdagan ang makakain ng mga nakadestino dito, nagpapalaki sila rito ng mga kambing, mga manok at may sariling vegetable garden. Ang tubig inumin, bagamat nagmumula sa mga resupply mission, nakukuha din sa balon na ito at isinasala sa desalination machine. May generator naman at solar facility para may kuryente ang isla. Dahil buwan ang binibilang sa rotation sa isla, isa raw ito sa pinakamahirap na duty na naranasan ni Technical Sergeant Nino Calbog. Mabuti na lang daw at may wifi para makontak ang mga pamilya. Sinasabi ko lang palagi sa kanila is para sa kanila tinatrabaho ko ilang sundalo, palayo pamilya. Bukod sa regular na pagsusupply ng tubig at pagkain, prioridad din ng AFP na pagandahin ang mga pasilidad sa 9 na islang okupado ng Pilipinas. Kung malayo ka sa family mo, kumbaga a simple wifi signal or a simple entertainment is malaking bagay na po sa amin. From time to time, we are improving our facilities dito po and how to improve the way of life ng ating mga sundalo. Pero hindi lang occupation ng isla ang pakay ng mga sundalo rito. May mga paghahanda din sakaling lusubin ng isla. Bagay natanggap na raw ng mga sundalong nagbabantay. Karangalan din namin na itong station namin, mabantayan dito na trabaho namin yung pangalagaan dito para sa sambayan namin. Tungkol sa pangalan nito, malalawak na mga white sand beach at halos hindi pa nagagalaw na yamang dagat ang matatagpuan dito sa Ligas Island. Kung kaya't kakaibang pagbabantay ang ginagawa ng mga nakadestinong sundalo dito, hindi lamang para itaguyod ng ating soberenya, kundi para bantayan din at panatilihin ang kalikasan. Ang buong likas, puti ang buhangin at pinalilibutan ng napakalinaw na tubig dagat. Ilang hakbang lang mula sa dalampasigan, makikita na ang mga isda, pati na ang malaking isdang ito na kung tawagin ay pakol. Kahapon narating din namin ang Parola Island, nakatabi lang ang Pugad Island na okupado naman ng Vietnam. Pero dahil sa masamang panahon, hindi na kami nakababa ng isla. Kitang-kita ang pagkakaiba sa pasilidad ng dalawang isla. Kung halos di makita ang naval station sa Parola, tanaw na tanaw naman ang mga radar dome at iba pang malalaking gusali sa isla ng mga Vietnamese. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Posible ngayong buwan. Sabi ng Meralco, posible raw kasing tumaas ang reserve market prices para sa supply noong Mayo at makaapekto ito sa electric bill ngayong Hunyo. Sa ngayon, wala pang pinal kung magkano ang dagdag singil base sa final billing mula sa mga power supplier at transmission operator. Pero inasahang ilalabas ang final rate sa susunod na linggo. Mayroon naman daw pagbaba sa generation charge. Dating Congressman Arnie Teves humarap sa Manila RTC isang linggo matapos ma-deport mula Timor-Leste. Para yan sa kanyang arraignment sa mga kinakaharap na kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Nang basahan ng sakdal, hindi plea ang tugon ni Teves kundi I invoke my right to remain silent. Kaya inutos ng huwes na ipasok ang not guilty plea para sa kanya. Pumayag ang korte sa hiling ng prosecution na pagsamahin na lang ang mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions.
Inaasahang sisimula ng paglilitis niyan sa July 29. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, nakatakda sa July 10 ang arraignment ni Teves sa kasong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Debgamo at siyam na iba pa. First nominee sa Duterte Youth Party List sa Kamara na si Drixie May Cardema, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay ng kanyang apelyido. Kaugnay ito ng mga naunang ulat na hindi Cardema ang apelyido ni Drixie. Cardema ang ginamit niya sa paghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito rin ang apelyidong nakasaad sa kanyang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Si Drixie ay hipag ni Ronald Cardema, Pangulo ng Duterte Youth, pero di malinaw kung bakit Cardema din ang ginamit niyang apelyido na wala raw abiso sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, posibleng maharap sa panibagong kaso kung mapapatunayang ibang apelyido ang ginamit ni Drixie. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Posible nang maiproklama ang bagong henerasyon party list sa susunod na linggo ayon sa COMELEC, kasunod niya ng paglabas ng komisyon ng Certificate of Finality at Entry of Judgment para sa BH party list. Ayon sa COMELEC, wala kasing inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema matapos ibasura ng komisyon kamakailan ang petisyon laban sa BH. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ibinida ang mga produktong tradisyonal at gawang Pilipino sa isang exhibit na layong ipamalas ang kultura ng bansa. Saksi, si Bon Aquino. Para maiangat at mas lalo pang ipakilala ang likhang Pinoy, hindi lang sa lokal kundi pati sa pandaigdigang merkado. Binuksan ngayong araw ang Likha 4, isang artisanal exhibit na nagtatampok sa Filipino traditional crafts na nilikha ng mga artisan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos, Tourism Secretary Cristina Frasco, Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, at dating Housing Secretary Jose Acuzar. Let's give a big round of applause to our weavers, our basket makers, our artisans, all of you who joined us. Maraming pong salamat. I hope you come back again next year. And on that happy note, time to shop. Ayon sa organizer ng likha, sa pamamagitan ng pagtuturo at promotion ng paggawa ng mga Filipino handicraft, na pe-preserve nila ang mayamang artistry at cultural heritage ng Pilipinas. We try to partner them with fellow artisans. We partner them with designers. We partner them with entrepreneurs who could help them achieve a certain sustainability to make sure that the craft is passed on and will live on through generations. Likha has become an annual pilgrimage site for many of us who are into crafts, who are into creativity. Isa sa mga artisans na may exhibit dito ay ang Jama Mapon Tribe weaver mula Tawi-Tawi na si Janet Hanapi na mahigit 4 na dekada nang naghahabi ng mga banig. Itong mga disenyo na to ay unique doon sa kanilang tribo na Jama Mapon. At itong mga disenyo na to ay walang kopyahan. Yung mga design na yan ay nasa isip daw nila o kabisado na nila habang ginagawa nila ito. Isang malaking oportunidad po na dumating po sa buhay namin bilang mga manlilikha. Isa po ito malaking tulong din sa aming karagdagan pangangailangan po. Mga tradisyon at paniniwalang igurot naman ang sinasalamin ng mga gawang pottery ni Sigrid Bangyay mula sa Gada Mountain Province. I based my inspirations in my pieces are based on our local symbols, like yung tinagtago for us is a guardian, for Ifugao it's bulol. Tampok din sa exhibit ang iba't ibang handicrafts tulad ng mga damit, tela, alahas at iba pang gamit. Present din ang sparkle artists na hanga sa galing ng likhang Pinoy. Meron ako nakitang bag made of bamboo siya. Ang ganda niya. So yun din, katulad nga ng sabi nila, we support locals, di ba? Kaya as Pinoy, tayo, we support each other. Kailangan namin gamitin yung platform namin para maibahagi namin sa mga Pilipino na meron tayong ganito ka-rich na culture and heritage na
pwede nating maipagmalaki sa buong mundo. Sa lahat ng social media accounts, that's already one way to help our very own para mas makilala pa siya. Libre ang entrance fee sa exhibit sa Foro de Intramuros sa Maynila na bukas sa publiko mula June 6 hanggang June 8, 9 a.m. hanggang 6 p.m. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.